Panginoon Diyos, ang 3 oras na gawain na ito, Panginoon Diyos, kundi kakausapin mo, Panginoon, hallelujah, ang bawat kabataan na makikinig ng iyong salita, Lord, ang bawat kabataan na kakausapin mo ngayong gabi, Panginoon, bawat bata, bawat youth, bawat matanda, Panginoon Diyos, Lord, na makaririnig ng iyong salita ngayong gabi, Lord, hawakan mo, Lord, ang puso nila, Panginoon Diyos, hallelujah, at ikaw, Panginoon Diyos, at maghilom sa kanilang mga buhay, Panginoon. Lord, maraming salamat, Panginoon Diyos, samahan mo, Lord, ang bawat sasabihin ko, Panginoon Diyos, itago mo, hallelujah, ang aking kahinaan, Panginoon Diyos, sa likod ng pulpitong ito, Panginoon. Lord, walang anumang demonyo, Panginoon Diyos, ang sasagabal, Panginoon Diyos, walang anumang kaaway, Panginoon Diyos, ang maninira, Panginoon Diyos, sa gawain na ito, Panginoon Diyos. Lord, maraming salamat. Ang lahat ng ito ay para sa iyo, lahat ng ito ay dahil sa iyo, sa pangalan ni Jesus. Amen. Paampakan natin ang Panginoon Diyos. Marami na po tayong umupo. Amen. Kaya maraming salamat po sa pumunta sa ating annual. Amen. Sabihin mo sa katabi annual na ito. Amen. Sa isang beses to sa isang taon. Kaya wag natin sayangin yung mga ganitong pagkakataon. Baka next year. Sabihin mo sa katabi mo, next year. Sa court na tayo. Amen. Dahil hindi na tayo kasya dito. Isipin mo. Amen. Kung pumunta lang yung mga ibang finalo-off namin, pumunta lang yung ibang amen, na in-invite namin, amen, di talaga tayo magkakasya. Amen, baka magkakandong-kandong na lang kayo ngayon. Amen. Kaya maraming salamat po sa pagpunta. Amen. Ang Diyos po ang nagagalak na kayo ay narito. Amen. Mas lalo sa ating mga bago. Amen. Pwede po ba tumayo yung mga bago? Amen. Yung ngayon lang nakapunta. Amen. Yung mga bago. Amen. Yung kahit mga bata, mga bago. Amen. Isipin, palakpakan naman natin ang ating mga bago. Amen. Isipin natin ganito, alawang ang pagmamahal ng Diyos. Amen. Hindi talaga papayag ang Diyos na mapapawalay ang bawat kapatiran natin. Amen. Sa kanyang kamay. Kaya una po tayo. Amen. Masyado tayong sikat. Amen. Amen. Kaya, amen. Hindi na po tayo magpapaligoy-ligoy pa dahil anong oras na po, baka pagalitan na kayo ng inyong mga magulang. Amen, di ba? Amen, kasi mahalaga po ang pangangaral ng salita ng Diyos. Amen. Kaya ang ating tema po, kung sa pagkakaalam nyo, sabi doon sa tema, kung meron kayong ticket, o kaya lang kayo dito. May ticket, amen, nakalagay doon, kamusta na ba ang puso mo, kapatid? Heart check. Sabi mo sa katabi mo, heart check. Amen. Ano ba ang ibig sabihin ng heart check? Amen. Ano ba yung nasa puso natin? Amen. Kung ano ba yung nasa puso na kaya, amen. Kung sa Facebook, merong nakalagay, what's on your mind? Amen. Nakita natin yon. Amen. Pagbukas natin ng Facebook, syempre, alam natin yon. 5 oras ka ba naman nag-scroll kahit pud-pud na yung daliri mo eh. Amen. Alam natin yan. Nakalagay, what's on your mind? Pero sa ating pag-aaralan, sabi dito, what's on your heart? Sabi mo sa katabi mo, ano bang laman ng puso mo? Gusto ko marinig. Sabihin mo sa katabi mo, ano bang laman ng puso mo? Laman ng puso mo. Amen. Baka ang laman ng puso mo, lalaki. Baka laman ng puso mo, si crush. Amen. Baka laman ng puso mo, yung nagugustuhan mo sa church. Amen. Baka yung laman ng puso mo, hindi na ang Panginoon. Amen. Kaya pinamagatan ko itong what's on your heart. Amen. Kaya naway makinig tayo sa ating pag-aaralan ngayong gabi. Amen. Huwag tayo nakapag-usap sa ating katabi. Sikuhin mo muna yung katabi mo. Next time mo na lang akong kausapin. Amen. Diba? Makikinig muna. Amen. Kung hindi masiko, amen, balibagin mo na kung ayaw talaga. Amen. Hindi madaan sa ano. Amen. Sabi dito sa Mateo 12 verse 30. Mateo chapter 12 verse 34 hanggang 35. Sabi dito, di ba sabi, what's on your heart? Ano ba yung nasa puso mo? Amen. Sabi doon, kung ano ang nag-uumapaw sa puso ay siyang sinasabi ng bibig. Amen. Sabi dito, kung ano ang nag-uumapaw sa puso ay siyang sinasabi ng bibig. Amen. Ibig sabihin pala kapag nagmumura, amen, ay yung nag-uumapaw sa puso natin. Amen. Kapag lagi tayong sinungaling, amen, lagi tayong pag-usap, kahit may nangangaral, di ba? Laging, amen,
na nagsisinungaling tayo, may nagsisabi tayong mga hindi maganda. Sabi dito sa Bible eh. Amen, Bible mismo ang nagsabi, kung ano ang nag-uumapaw sa puso ay siyang sinasabi ng bibig. Sabi sa verse 35, mabuti ang sinasabi ng mabuting tao. Sabi mo sa katabi mo, mabuti ka ba? Mabuti ka ba? Mabuti ka ba? Amen, sabi dito, mabuti ang sinasabi ng mabuting tao sapagkat puno ng kabutihan ng kanyang puso. Masama ang sinasabi ng masamang tao sapagkat puno ng kasamaan ang kanyang puso. Amen. Kaya tanungin mo ulit yung katabi mo, what's on your heart? Amen. Amen. Kaya mabuti ba o masama? Amen. Dalawa lang naman talaga yung pinagpipilian natin simula nung pagkapanganak mo. Amen. Simula nung pagkapanganak mo, dalawa lang yung pinagpipilian mo lagi. Amen. Simula nung magkaisip ka, simula nung maranasan mo, magkaroon ka ng pakiramdam. Amen. Simula nung maranasan mo, amen, na magkaroon ng talino, magkaroon ng knowledge sa buhay. Dalawa lang lagi yung pinagpipilian mo. Mabuti o masama. Amen. Ngayon, amen, saan ka doon? Eh, sabi mo sa katabi mo, saan ka doon? Amen, saan ka doon? Amen. Kaya, sa ating pag-aaralan ngayong gabi, amen, ay mabilis lang to. Amen, kaya, amen, iyan natin yung mga ano, parang mas malakas pa sila sa mic. Amen, yung mga bata. Amen, wag masyado maingay. Amen, dahil, kaya, amen, sabi dito, may 5 tayong pag-aaralan tungkol sa tema natin ngayong gabi. 5 reasons why we need to check our heart. Amen, may 5 rason akong inihanda. Bakit ba natin kailangan i-check? Ano ba yung sabi check? Amen, suriin. Amen, kung bakit ba natin kailangan na suriin yung sarili nating puso. Amen. Why we need to check our own heart. Una, sabi dito, ang puso mo, amen, pakinggan natin, sabi dito, una, ang puso mo ang magdidikta ng buhay mo. Amen. Naniniwala ka ba na yung puso mo ay magdidikta ng buhay mo? Amen. Dahil kung ano man yung dumadaloy sa puso mo, amen, ayun yung sinasabi na gagawa ng buhay mo. Amen. Kahit sabihin mo na mabait kang tao, pero masama yung nasa loob ng puso mo, amen, may magagawa ka pa rin ng mga bagay na masama. Amen. Kaya nga sinasabi ng iba, nasa loob ang kulo. Amen, di ba? Nasa loob ang kulo. Amen. Dahil, kahit sabihin mo na since birth, Christian ka, kahit sabihin mo, since birth, nagsisimba na ako, amen, ano nga ako sa church namin, leader nga ako sa church namin eh. Kumakanta nga ako sa church namin eh. Halos doon na ako natutulog eh. Pero, amen, kung ano man yung dumadalo sa puso natin, ay yung magdidikta ng buhay natin. Sinabi dito sa Proverbs eh, higit sa lahat, bantayan mo ang iyong puso dahil lahat ng bagay ay dumadaloy sa iyong puso. Sabi sa Proverbs 4 verse 23, dahil yung kondisyon ng puso natin, amen, ayun yung magdidikta ng desisyon natin, amen, na action natin, amen, at yung mga bagay na naisip natin. Dahil kung masama yung nasa puso mo, amen, yung tawag doon, yung may tinatanim ka ng sakit, ano ba, tinatanim na sama ng loob, amen, sa puso mo, amen, ayun yung magdidikta ng mood mo. Isipin mo, pag gising mo ng umaga, amen, kung masama yung puso mo, amen, kung yung puso mo marumi, amen, tapos ginising ka lang ng nanay mo, pero kahit pagod na pagod ka, amen, baka mapamura ka eh. Amen, baka mamura mo yung mama at papa mo. Amen, baka bigla ka sumigaw. Eh, di ba naranasan natin yun, amen, na umaga bad trip. Amen, bakit magising ko, parang lahat ng tao kaaway mo. Amen, pagkagising mo, lahat ng tao kaaway mo. Amen, dahil sabi dito, dahil kung ang puso natin, amen, dahil kung ang puso natin ay nakalinya doon, amen, sa ating Panginoon, amen, yung puso natin, amen, amen, kung ano lang yung sinasabi ng Panginoon Diyos, kung ano lang yung nababasa natin, amen, kung ano yung alam natin na mabuti, amen, na nakalinya doon ang gusto ng ating Panginoong Diyos, amen,
doon magre-reflect yung buhay natin. Amen. Katulad mo ngayon. Amen. Katulad mo ngayon na dahil nakalinya yung puso mo sa ating Panginoon, dahil hanggang ngayon nakalinya pa rin ang puso mo sa ating Panginoon Diyos, nakaupo ka ngayon sa simbahan na ito. Amen. 'Di ba? Iyan ay isa sa simbolo, isa sa mga dahilan na mahal ka ng ating Panginoong Diyos. Amen, na yung puso mo pa rin ay nandoon pa rin nakalinya. Amen, sa kung ano mang gusto ng ating Panginoon. Amen, di ba? Sabi dito, ang puso mo ang magdidikta ng buhay mo. Kaya kung pangarap mo maging doktor, amen, kung pangarap mo maging piloto, maging engineer, amen, maging sundalong kanin, pulis patola, kahit ano, amen, kailangan nandoon sa puso mo yung mga bagay na yun. Amen. Kasi ganun din sa paglilingkod ganun din sa buhay natin Bilang kabataan ngayon, bata pa tayo, 15 years old, 16 years old, 12 years old. Meron ba nga dito? 7 years old. Amen, mga bata pa. Amen, kaya napakahalaga na namumulat tayo sa mga ganitong gawain. Kaya sabi dito sa pangalawa, amen, sabi dito, ang puso mo, amen, sabi dito, di ba? 5 rason bakit ba natin kailangan i-check, amen, yung ating puso. Amen, 5 rason. Amen, sabi dito, dahil ang puso mo ay mandaraya. Amen, dati akala mo, crush mo siya. Yun pala, nung naging kayo, hindi mo pala siya mahal. Yun. Nung una mo siya nakita, na love at first sight ka. Cherry, Yun Pagpasok mo na simbahan, nakita mo si brother, uy, siya na talaga. Pagpasok mo na simbahan, pag-upo mo, naamoy mo yung pabango ni sister, Lord, siya na talaga. Pero nung naging kayo, amen, dahil mardaraya ang puso mo, amen, nasaktan mo si sister dahil hindi pala siya ang gusto mo. Yung katabi mo palang isa. Amen, dahil sabi dito, ang puso ay mandaraya. Amen, akala mo siya na, amen, hindi pala siya ang gusto ng Panginoon. Maaring gusto mo, pero ayaw ng Panginoon. Amen. Kahit sabihin mo na, ligawan mo yan 10,000 taon, hindi ka sasagutin yan. Amen. Kahit magpakit ka dyan, isang oras, hindi ka magugustuhan yan. Amen. Kahit magpabango ka pa, ng kahit ano, ihalo mo sa alcohol, hindi ka magugustuhan na yan. Amen. Dahil kung ayaw ng Diyos, hindi mangyayari sa'yo. Dahil kahit anong gusto mo, kahit 100% na gusto mo, 100% na malinis ang intention mo, pero kung ayaw ng Diyos, hindi para sa'yo yan. At in the same way, kahit ayaw mo, pero gusto ng Diyos, wala kang magagawa. Amen? Kahit gaano kagwapo yan, kahit gaano kapangit yan, kahit gaano, amen, kung para sa'yo yan, para sa'yo yan. Ayaw ko. Amen? Dahil sabi dito yung puso ay mandaraya. Amen? Diba? Minsan, akala natin, amen, gusto natin yung, kapag nakita natin yung isang bagay, amen, akala natin una, gusto natin. Pero kapag nagsimula na makasama natin siya, amen, nagsasawa ka na. Amen, nagsasawa ka na dahil puso ay mandaraya. Sabi dito sa Jeremiah 17 verse 9 hanggang 10, amen, sino ang makakaunawa sa puso ng tao? Amen, kahit ikaw mismo hindi mo alam Amen, kahit ikaw mismo na nakikinig ngayon, amen, hindi mo rin alam. Amen, na hindi mo rin nauunawaan yung puso mo Amen, hindi mo rin nauunawaan kung ano ba yung laman talaga ng puso mo. Amen, baka sasabihin mo na lang, sana dalawang puso ko. Di ba? Mapapaganon ka na lang. Amen. Di ba? Dahil mandaraya ang puso mo. Kaya sabi dito, sino ang makakaunawa sa puso ng tao? Ito ay mandaraya at walang katulad. Wala nang lunas ang kanyang kabulukan. Sabi mo sa katabi mo,
Wala nang lunas. Wala nang lunas. Yung puso mo. Amen. Wala nang lunas ang puso mo. Ganyan talaga yan. Mandaraya talaga yan. Amen. Kahit anong gawin natin. Sabi dito, akong si Yahweh. Amen. Sabi ng Panginoon. Ang ating Panginoong Diyos ang sumisiyasat sa isip at sumasaliksik sa puso ng mga tao. Ginagantimpalaan ko ang bawat isa ayon sa kanyang pamumuhay at ginagantimpalaan ayon sa kanyang mga ginagawa. Amen. Ibig sabihin mo sa katabi mo, may blessings pala. Amen. May blessings pala, kapatid, kapag, amen, yung puso mo ay malinis. Kapag yung iniisip mo sa puso, yung iniisip mo ay galing sa malinis na puso ng buhay mo. Amen. Sabi dito ginagantimpalaan ko ang bawat isa. Amen. Ayon sa kanyang pamumuhay. Amen. Kung ikaw, amen, Kristiyano, amen, nagsisimba sa church, amen, pero yung ayon sa buhay natin, yung laging naaayon sa buhay natin, yung laging sariling desisyon pa rin natin, paano tayo gagantimpalaan ng Panginoon? Amen. Dahil alam naman natin, kapag tayo mismo magdidesisyon sa buhay natin, palpak lagi. Amen. Kahit anong plano mo, amen, pero pagdating sa dulo, pangit pa rin yung kinalalabasan. Amen. Diba? Kaya sabi dito ginagantimpalaan ko ang bawat isa ayon sa kanyang pamumuhay. Amen. Kung masamang tao ka, alam mo sa sarili mo na may mga nagagawa kang kamalian, amen, hindi pa huli ang lahat. Amen. Dahil marami sa Bible, amen, na mas malala pa sa ginawa mong kasalanan. Amen. Kahit paulit-ulit mong ginagawa yung kasalanan, mahal ka pa rin ng Panginoon. Amen. Kahit paulit-ulit mo, amen, na nagagawa yung mga bagay na sasabihin mo, Lord, ayaw ko na talaga, hindi na ako magmumura, hindi na ako mangungopya sa katabi ko, hindi na ako, amen, kukopya ng assignment, amen, ng katabi ko, amen, hindi na ako magmumura, hindi na ako magsisinungaling, pero ginagawa mo pa rin. Sabihin mo sa katabi mo, mahal ka pa rin ng Diyos. Amen, mahal ka pa rin ng Diyos. Amen, dahil sukdulan, amen, ang biyaya ng ating Panginoong Diyos dahil mahal na mahal niya tayo. May kung isipin natin yung pinakamataas na level. Amen, di ba pag mga laro may mga level, may mga final.